kabataang Pinoy. DepEd TV. Kabataan sa sulok ng Pilipinas, magandang araw. Kami ang inyong Campus Connect ng Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga balitang dapat inyong malaman sa oras na ito. Mga ka-campus, second to the last ang Pilipinas sa PISA 2022 rankings. Sakit na dulot ng bacterial pathogen, nasa Pilipinas na. At sa mga future artists dyan, alamin natin ang oldest artwork sa buong mundo. Mga ka-campus, sa nilabas na report ng Program for International Student Assessment o PISA, ikalawa sa pinakamababang ranggong Pilipinas sa creative thinking. Makikonnect tayo live mula sa campus, kaya siya kamili. Yasha, ano bang opinyon ng mga kabataan dyan? Shane, ayon sa resulta ng creative thinking performance of 15-year-old students, 14 lamang ang nakamit na puntos ng Pilipinas na mas mababa sa average score na 33 points. Kaya nag-ikot-ikot kami rito kung ano nga ang tingin ng ating mga ka-campus sa balitang ito. Nagulat si Ginang Annalyn, isang guro, nang makita niya ang PISA 2022 report na inilabas noong June 18. It is shocking. Actually, for me personally, the new implemented curriculum under Matatag curriculum is one of the solution. Sinuri ng PISA 2022 study ang kakayahan ng mga estudyanteng gumawa ng diverse, creative, at improved ideas. Yasha Camille, konektado sa sambayan ng Pilipino. Naku, mga classmate, magdoble ingat kapag nakikipaghalubilo sa mga hayop. Dahil alam niyo ba, naitala ng Bureau of Animal Industry ang kauna-unahang kaso ng Q fever sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, karaniwang nakikita ang sakit sa mga livestock katulad ng baka, tupa at kambing. Sa payag ni Dr. Christian Dakigan, pawang nasa Santa Cruz, Marinduque ang kambing na nagpositibo sa sakit. Kapag nahawa ang tao, kabilang sa mga sintomas ito ang pagginaw, lagnat at muscle pain na maaaring magresulta ng sakit sa atay at komplikasyon sa puso. Wala pa namang individual ang naiulat na may ganitong sakit. Susunod, mga ka-campus, huwag kayong bibitiw ha. Pag-uusapan pa natin ang magandang balita ukol sa inyong pagpopolenyo. At syempre, sa mga future artists dyan, alamin natin ang oldest artwork sa buong mundo. Kaya huwag kayong mag-dislike. Magbabalik ang Campus Connect. Ako si Maria, 25 taong ko lang. 6 na buwan na akong nagtatrabaho rito, ngunit maliit pa rin ang binibigay nilang sahod. Kahit magdamag na ako umuwi kada araw. Walang labis, walang kulang. Kwalidad ay ating ipairal. Shane, magandang balita po sa mga kabataang katatapos lang ng grade 12. Libre na ang entrance examination fee sa mga kulehiyong paaralan. Alamin natin ang pananaw ng mga kabataan ukol dito. Makikonnect tayo live mula sa Parker City, Cebu, kay Rain, paano naging libre ang fees sa mga entrance exam? Andre, inilabas ng Malacanang ang kopya ng Free College Entrance Examinations Act o RA 12006 na isinabatas itong June 14. Nakausap ko si Welmar, isang college student, at ibinahagi niya ang kanyang sentimento ukol dito. Ma'am, makatabang na dyan, ma'am, labaw na nato, ma'am, na, for example, ma'am, ako, ma'am, na naglisod dun dyan ko sa mua, ma'am, so ato lang sila natagan og sentiment, ma'am, kay narabay uban nga, kanang, naglisod dun sila sa ilang pagpanginabuhi, ma'am, labaw na po sa ilang pag-eskwela, ma'am, kanang, Iilan sa mga
kwalifikasyon kinakailangang natural-born Filipino citizen, kabilang sa top 10% graduates at mas mababa ang sahod ng pamilya sa poverty threshold. Nasa huling pwesto ang Pilipinas sa mga bansang ASEAN na may 90.9% na antas ng kahirapan sa edukasyon sa mga mag-aaral. Rain Utlang, konektado sa sambayan ng Pilipino. Mga campus, huwag pa rin nating isabahala ang importansya ng balita ha? Dahil ayon sa survey, mas bumababa pa ang bilang ng mga Pilipino na nakikinig sa mga balita sa telebisyon man o sa radyo. Sa isinagawang survey para sa Digital News Report o DNR, tinatanong nasa 46% na lang ang mga Pilipino na sinabing sila ay interesado sa mga balita na mas bumaba pa kung ikukumpara nitong nakaraang taon na may 52%. Ayon sa naging datos ng DNR ngayong taon, mas tumaas ang bilang ng manonood sa online video platform na TikTok kaysa Facebook at sinasabing mas hiyang ang mga kabataan na manood ng mga short-form videos. Schoolmates, lalo na sa mga future archaeologists at artists. Alam niyo ba, nadiskubre ng mga scientists ang hinihinalang pinakalumang artwork sa buong mundo sa Sulawesi Island sa Indonesia. Para sa karagdagang detalye, i-connect natin yan kay Lea Shoko. Ayon kay Professor Adam Brown, parte ng mga nakadiskubre, sumasalamin ang mga obrang ito sa mga storyang hindi makatotohanan noong sinaunang panahon. But not just telling stories about what happened last week, but telling imaginative stories, creative stories, myths, folk tales, dreamlike stories about things that never happened. Tinatayang isinagawa ito 51,000 years ang nakalipas at ito ang pinakaunang visual narrative artwork. Lea Shoko, konektado sa Sambayang Pilipino. Talaga namang hindi dapat isasabahala ang importansya ng balita. Di ba, Shay? Tama ka dyan, Andre. Kaya bilang isang miyembro ng lipunan, dapat nating alamin ang balita at pangyayari sa ating kapaligiran. Para sa iba pang mga updates, bisitahin ang aming Facebook, Instagram at X. Pati na rin ang aming official website sa www.campusconnect.com.ph. At yan po mga schoolmates ang nakalap na balita sa loob at labas ng campus. Mula sa DepEd TV Network, ito po si Shane Boyles. At Andre Loha. Sa pagmamatiyag namin araw-araw, sinisiguradong kabatay hindi nahuli sa balitang makatotohanan. Ito po ang Campus Connect. Magandang araw.